lalong-lalo na sa ating napaka-importanting bisita sa umaga ngayon. Walang iba, kundi ang ating Panginoon. Amen. Morning, Lord. Good morning at nawa, Lord, ang aming papurit pagsamba ay inyong narinig. Ang samyo ng aming mga puso na nagnanambahan sa inyo at nagpupuri ay nawa, Lord, nakarating sa inyong kaharian. Dahil ito ay offering namin, Lord, wala nang iba, kundi sa inyo lang. Lord, Amen. Thank you, Lord. So sa umagang ito, ang mensahe ng Panginoon ay binigay sa atin is, guided by the Lord's presence. Okay, so sa buong buwan ng Abril, ang ating tinatalakay ay ang God's presence. So sabi nga sa Exodus 13:21-22, susut ko lang yung aking temporaring sandata. Okay? Exodus 13:21-22. By day, the Lord went ahead of them in a pillar of cloud to guide them on their way, and by night in a pillar of fire to give them light, so that they could travel by day or night. Neither the pillar of cloud by day, nor the pillar of fire by night left its place in front of the people. Amen. Sa umagang ito, gusto ko ipikit ko niyo muna saglit ang inyong mga mata. Imagine ninyo nakasama kayo ng mga Israelita ng panahon na yon na nag-journey palayo ng Ehipto, kung saan kayo ay naging mga slaves. Una, imagine ninyo ang buhay ng isang slaves. Then, imagine ninyo na binigyan na kayo ng kalayaan at naglalakbay na kayo ngayon. Sa paglalakbay ninyo, nakita niyo yung pillar of cloud. Siyempre, araw ngayon, di ba? Umaga tayo ngayon. So ngayon, nakikita niyo yung pillar of cloud. Anong gagawin niyo? Anong gagawin niyo? Iba hihinto dahil ma-amaze kayo. Diba? Anong gagawin niyo? Mag-kneel down dahil gusto niyo magpuri dahil na-amaze din kayo sa power ni God. Ano ba ang gagawin niyo? Pinaka-una, bago kayo mag-kneel down, anong unang tatitim mo sa isip niyo? Pasasalamat? Pray? Lahat yan tama. Because that is our reaction sa amazement natin sa power ng Panginoon. But first and foremost, di ba, ang gagawin ninyo? Pupuntahan nyo. Tama ba? Bago kayo lumuhod, syempre, puntahan nyo muna, uy, yun yung pillar of cloud, doon ako luluhod sa malapit sa Kanya. Di ba? Susundan nyo, pangalawa. Pupuntahan nyo. Susundan nyo. Kung saan man magpunta. Tama ba ako? Lalo nung panahon na ngayon, noon is, sabihin na natin, nung panahon na yon, matagal na panahon bago nila naramdaman ang presensya ng kanilang Diyos dahil na-enslave sila sa Egypt. Tama ba? Alam naman natin yung story na yon, di ba? Sinong hindi nakakaalam na ang bansang Israel ay naging slaves ng Ehipto? So lahat tayo alam yun. So lahat, alam nyo naging slave ng Israel, ng Egypt ang Israel. So alam nyo rin na sinave ni Lord ang Israel from Egypt. Okay. So nung palabas na sila, ano ang gumabay sa kanila? A pillar of cloud. Naisip nila ba, bakit kaya kailangan gawin ni Lord yan, nung time na yon? Bakit kailangan din, nung panahon na bago sila pinayagang umalis ng Egypt, kailangan maggawa pa ng miracle si Moses ng ilang beses, patigasin pa ni Lord yung heart ni Pharaoh para wag ma-amaze dun sa mga miracle na gawa na pinagawa ni Lord kay Moses. Diba? Have you asked yourself about those things? Kasi nung panahon na yun, kinailangan ni Lord na ipakilala sa bansa niya kung sino siya. Tama ba? Diba? Kada tatanggihan ni Pharaoh na pakawalan yung Israelita kahit nag-miracle na si Lord through Moses,
Di ba nagkakaroon siya ng kaparusahan kinabukasan o kung ilang araw man? Di ba? May consequences yung hindi niya pagpayag. But, as the Bible says, si Lord ang nagpatigas ng heart ni Pharaoh. Di ba? Though syempre, in that time, siguro yung mga first few miracles, matigas talaga yung heart ni Pharaoh dahil syempre, hindi naman siya believer ni Lord. Hindi niya God si God eh. Hindi niya kilala si Yahweh. So does the Israelites nung panahon na yun. Tandaan nyo, mahabang panahon na na-enslave ang Israel ng Ehipto. Di ba, nung pinanganak, di ba si Moses doon pinanganak? Sa Egypt. Israelita siya na, Israelite siya na pinanganak sa Egypt. Oh. Anong ilang taon na si Moses nung bumalik siya sa Egypt? Para i-fulfill ang promise ni God. Di ba may asawa at anak na nga siya sa ibang bansa? So, ibig sabihin, matagal na panahon na nawala ang presensya ni Lord sa kanyang bansa. So, kinailangan ni Lord, magpakilala. Nag-ano siya ng miracle, ng ilang beses, hanggang sa nung pinayagan sila. Anong ginawa niya? Nagbigay siya ng pillar of cloud sa umaga and pillar of fire sa gabi. Bakit? Sa palagay niyo ba, kung tayo buong Pilipinas, aalis tayo dito sa Pilipinas kasi enslaved tayo, pupunta tayo sa ibang bansa. Susundin niyo ba yung kung si Moses lang ang tatayo sa harapan ninyo? Isang tao? Tama ba? Sa palagay niyo, yung mga Israelita yon, bagong salta, kung tutuusin sa iba doon, bagong salta lang si Moses. Hindi naman nila alam na kapatid siya ni Miriam, tama ba? Diba? Pag tumayo ako dito sana, isa-save tayo ni Lord, pero kailangan magbiyahe tayo ng malayo. Sumunod kayo sa akin. Susunod ka ba kayo ng basta-basta? Lalo sa mga iba sa inyo, kahit matagal na ako dito sa church, pero bago kayo, hindi nyo ako kilala. Susunod ba kayo sa akin? Lalo hindi nyo alam kung saan tayo pupunta. Dahil hindi naman talaga, nung panahon na yun, wala naman silang available na mga palahat diba? Walang Waze, walang internet na mag-show sa kanila kung gaano katagal ang biyahe, kung gaano kahirap ang biyahe, wala, diba? Sa palagay nyo, susunod kayo kung hindi magkakaroon ng pillar of cloud dito ngayon sa umaga ngayon. Tapos sabihin ko sa inyo, sundan natin yung pillar of cloud. Saka lang kayo susunod, diba? Kasi nakikita niyo yung presence ni Lord na pwedeng gumabay sa inyo. Hindi ako. Ganon din ng panahon na yon. Nagpakilala si Yahweh sa kanyang bansa. Diba? Para hindi lang sabi ni Moses, kaya kami susunod. Kung ganon lang, doon na yung iba doon na hindi naman kilala si Moses, bakit ako aalis? May bahay na ako dito, kumakain din naman ako. Kahit ako ay slave, kumakain naman ako 3 beses sa isang araw. Kumpara sa hindi ko alam kung ako pupunta. Diba? Hindi naman lahat nung panahon na yon marunong saan kaya yung pupuntahan natin. Diba? Walang ganun Diba? So, palagay nyo ba? Susundin ng Israelita kung wala yung pillar of cloud na yon sa umaga at pillar of fire sa gabi. Tandaan nyo, it took them 40 years bago nakarating sa promised land. Anong sabi diba sa Exodus 22? Neither the pillar of cloud by day or the pillar of fire by night left its place in front of the people. So kahit 40 years siguro susundin niyo kahit saan kayo mong lupalop makarating, no? Kasi yung manifestation ng God's presence ay visible ninyong nakikita. Diba? So sabi nga ng ating topic ngayon, guided by the Lord's presence. So number 1, guided by the light of God. Nandito tayo ngayon, not necessarily dahil, in-invite ako niya, nandito ako kasi si ganito, best friend ko, kaya ako nananatili dito, dahil ganyan, dahil ganito. Kung tao lang ang titingnan natin, siguro matagal na tayong wala dito ngayon. Tama ba? Do you believe that you have been guided by the light of God? Bakit? First, di ba? First,
you heard and believed about Jesus Christ. Sino sa inyo dito? Ay, hindi naman ako nandito dahil sa salvation na binibigay ni Lord eh. Andito kasi yung best friend ko. Ay, andito kasi yung crush ko. Okay, ay, andito kasi yung buong pamilya ko. Dito nagsisimba. Di syempre, sisimba rin ako. No. All of us are here because we heard about the Lord Jesus Christ and the salvation that He has given unto us. Tama ba? Is that a guide from God? Wait. Is the gift of salvation and the life of Jesus Christ a guide from God? Sino dito sigurado? Taas ang kamay. May hindi sigurado. Sino hindi sigurado? Be honest. Taas ang kamay. Nahiya na. So first and foremost, kaya kayo nandito is you heard about the Lord Jesus Christ and this gift of salvation na pwede niyang ibigay sa atin. Tama ba? Then secondly, after niyo marinig ang salita ng Diyos at naniwala kayo tungkol kay Kristo, tinuturuan tayo ngayon ng mga leaders natin na magkaroon ng relationship with the Lord. Diba? Dito tayo nagpapaprocess, kung di man tayo nagpapaprocess, ay through the messages and Bible studies, you learn na kailangan we have to develop a relationship with God. Why do we have to develop that kind of a relationship? I mean, sa mag-asawa, diba? Bago kayo nag-asawa, nagkaroon muna kayo ng pagkakakilanlanan sa isa't isa. Diba? Aasawahin mo ba yung nakakilala mo lang ngayong oras na ito? Siyempre hindi, diba? That the reason why we build a relationship is to know about the person or the being we want to have a relationship with. Tama ba? Okay. Hindi ba guide ni Lord yun? Is that a guide by the Lord's light? Amen. Kasi pag-aaksaya mo ba yung isang relationship kung hindi mo nakikita na meron kang pakinabang? Tama ba? I mean, sabihin na natin, di, love ko yan kahit na wala akong pakinabang. Meron ganun. The mere fact na nasasatisfy niya yung craving mo sa pagmamahal, diba? May pakinabang ka pa rin. Diba? Hindi lang nga material. Diba? It's more of what? Emotional or spiritual. So we build a relationship with the Lord not only for the salvation, but because of yung pakinabang natin in terms of God Himself. Yung power niya. And most of all, His promises. Diba? Ano yung third part? He promised to lead you in this way. Okay. Diba? His promises. Isa pa yun, why you're building the relationship. I mean, malalaman niyo ba yung promises ni Lord sa inyo if you're not building your relationship with them? With Him? I mean, diba hindi? Kasi, pag hindi ka nag-build ng relationship kay Lord, hindi ka magbabasa ng word niya, hindi mo kikilanlanin kung sino siya sa buhay mo. Diba? So, paano malalaman yung mga promises niya sa'yo? Diba? Sabi nga ng isang author, in terms of the, how is he going to, shall we say this, lead us in terms of His promises, or lead us in our way, or guide us in our way? Sabi nga ng isang writer, it's the Holy Spirit dwelling inside of us and directing our thoughts and our desires and our decisions, leading us literally step by step. That is the Holy Spirit in us. I can cite many verses in terms of the Holy Spirit, pero hindi po yun yung topic natin today. Ang topic natin is the Lord's, God's, guided by the Lord's presence. So, in terms of that, how is the Lord guiding us? Through the Holy Spirit that is within us. Okay? Is that a guide from the Lord? Is that a guide from the Lord's presence? Amen. How can you say? You experience it, diba?
Naranasan nyo na. I mean, ilang beses na kayo na you're trying to, kung tutusin, kung iisipin nyo, napakaswerte naman ng mga Israelitang to, hindi na sila kailangang magdesisyon. Titingin lang sila sa pillar of light, titingin lang sila sa pillar of cloud, and then pillar of fire sa gabi. Alam na nila kung saan sila pupunta. Ang sarap siguro ng buhay na gano'n, no? Yung hindi ka na kailangang magdesisyon. Tama ba? Sino dito? Ang daming pinagkakahirapang desisyon sa buhay. Marami. Parang every step of our way, every day when we wake up, it's all decisions. Tama ba? Kahit siguro yung mga bata lang talaga hindi nagdidesisyon no? Pero hindi nagdidesisyon sila. Maglalaro ba ako ngayon o hindi? Di ba? Magko-computer ba ako o sa labas ako maglalaro? Bata pa lang yun, di ba? Nag-iisip din siya kung nagdidesisyon din siya kung yung gagawin niya. So yung paggawa ng desisyon sa araw-araw na buhay natin, embedded na yan mula pa ng pagkabata tayo. Pero siguro kung tayo makakakita ng pillar of cloud, pillar of light, hindi natin kailangang magdesisyon. Siyempre, susunod na lang tayo. Tama ba? Ba? Kakain ka na lang, maliligo ka, magbibihis ka, handa mo na yung gamit mo kasi lalakad ka na naman, susundan mo na naman yung pillar of light, pillar of cloud or fire. Diba? Sa gabi, bago ka matulog, makikita mo, ay, ang sarap naman. Yung pillar of fire, may bantay ako. Ay, pwede na ako maghilik. Diba? Siguro ang lalim ng tulog natin nun, no? Wala kang care in the world kasi alam mo may nagbabantay sa'yo. Tama ba? Sarap ng buhay nun, no? Parang iisipin mo, sana na. Nabuhay na lang ng panahon na yun para wala na akong confusion. Wala nang kailangan pag-isipan. Susundan ko lang yan. Tapos na. Nagawa ko na yung kalooban ni Lord sa akin. Tama ba? Ang sarap. But in terms of Exodus 21 to 22, meron siyang dalawang binibigay sa atin. So number 2, Exodus 13:21 to 22 encourages spending time daily with God. Okay. Yan ang mahirap na hindi nagsasalamin. Encourages spending time daily with God. Ikaw nga, merong pillar of light, of cloud and fire sa harapan mo. Hindi ka ba mag-e-enjoy na, ay, salamat. Di ba? Hindi ba ma-fill up yung mind mo na si Lord na lang o si God na lang ang lagi mong iisipin? Di ba? Pero kaya niyo ba yun for 40 years? May natawa? Natatawa iba. Ang sarap dito sa harap kasi akala ng iba hindi makikita yung reaction nila. Kitang-kita ko. Kaya alam ko, meron sa inyo, hindi kakayanin nyo ng 40 years. Na ang gagawin mo lang ay sumunod doon sa pillar of cloud and pillar of light. Pero di ba 40 years nagbiyahe, nag-journey ang Israelita bago sila nakarating sa promised land. Kasi alam mo, ang pinakamahirap gawin is sumunod sa guiding light. Okay. You're amazed. May pillar of cloud and fire na nag-guide sa'yo. Ang tanong, sinusunod mo ba? Tingnan mo yung mga Israelites, di ba? Kahit na nakikita na nila sa harapan nila yung miracle ni Yahweh, anong ginawa nila? Hindi naman sa lahat ng panahon sumunod sila, di ba? Kaya nga kinailangan ni Lord na paikutin sila sa wilderness hanggang sa maubos yung mga matitigas ng ulo na puro complain ang ginawa sa harapan niya. Kayo ba magko-complain kayo kung meron ditong pillar of cloud sa araw na to? Tataliwas pa ba kayo? Baka dito niya na gusto tumira, mamumblema sa inyo si pastor kasi dito na kayo nakatira, nag-camping na kayo dito. Siyempre, gusto mo bang mapalayo ka doon sa gabay na yon? Sa guide na yon? Di ba hindi? Pero tingnan naman natin kasi ng panahon na yun, nagpapakilala pa lang ang Diyos sa kanila. Hindi katulad natin. Kailan nyo first narinig tungkol kay Jesus Christ? Taas ang kamay ng elementary pa lang. Elementary. Ang question ko, gaano ka-early nyo narinig
ang news tungkol kay Jesus Christ, yung iba elementary. High school. Walang nakarinig during high school? Siguro kasi alam na ng elementary sila. College. Nagtatrabaho na. So that's 20 years old and above. Ay hala, bata pa lang talaga kayo. 20 years old and above, before nun, kilala nyo na si Jesus Christ? Uy, napakaswerte nyo. Diba? Napakaswerte. May knowledge na kayo tungkol sa Kanya. Pero that time, hindi nyo sinusunod. Tama ba? Hindi nyo ba? Naririnig nyo lang. Tapos dito sa kabila. Kasi meron nga palang subject sa school, di ba? About Bible. Sa amin kasi noon, ang subject namin yun is Bible. Hindi ko alam sa Catholic school kasi sa Christian school ako umattend. So sa amin, it's Bible. Yun yung subject mismo. Title nun is Bible. Yun lang. Okay, hindi Christian living, hindi kundi Bible. So, napaka-general. So, sila, nung panahon na yun, doon pa lang nila nakikilala si Lord. So, intindihin naman natin sila. Ikaw nga, umiikot ka ng paikot ka ng parang wala kayong pupuntahan ng 40 years kung hindi ka magkasala. Tama ba? Minsan, sa tagal ng paglilingkod natin, dumarating sa atin yan di ba? Nagkakamali tayo, nagkakasala, pero tinatanggal ba tayo ni Lord? Hindi. Because our generation is living by grace of the Lord. We are living by the grace of the Lord Jesus Christ. So guidance ba yun ng presence ni Lord? Amen. Kahit na ng panahon na rinig niyo yung tungkol kay Jesus Christ, nung elementary pa kayo, o batang-bata pa kayo, was that a guidance of the Lord? Sabi nga nilang Pilipinas na lang daw yata natitirang Christian country sa Asia. Diba? Bible-believing Christian community. Diba? Bakit? Kasi meron tayong Bible or religion classes sa mga eskwelahan natin. Sa ibang school, they don't have a religion class or Bible class. So sa atin, hayag ang salita ng Diyos kahit na nung bata pa tayo. Ang problema lang ang pagsunod. Tama ba? Katulad din ang nangyari sa mga Israelites. So, how does that encourage spending time daily with the Lord? The mere fact na nakikita mo may cloud, may pillar of cloud by day and pillar of light by night, hindi ka ba mag-spend time with the Lord? I mean, aren't you going to be very curious about God? Diba? Gaano siya ka-powerful? Sino siya? Anong image niya? Makikita ba namin siya? Maririnig ba namin siya? Sa panahon natin ngayon, unfortunately, hindi visible. Tama ba? Sa panahon nila, they have to. Diba? So, it encouraged, the pillar of cloud and the pillar of fire encouraged the Israelites to spend time daily with the Lord. Ganon din sana tayo. Diba? Sa atin, mas open na ang salita ng Diyos. So, we have to spend time daily. So, hindi niya sinabing every Sunday, every Wednesday, every month, every daily. Kung pwede ngang minuto, segundo, gawin natin kung may opportunity. Totoo, kailangan tayo magtrabaho, kailangan tayo mag-aral, pero kailangan din natin to spend time with the Lord. Because how are you going to be guided by the Lord's presence or by the Lord's light if you are not spending time with Him? Yeah? How are you going to hear the voice of the Lord through His messages if you are not going to spend time with Him daily? Okay? Hindi niya sinabing weekly, monthly, daily. Diba? That is how we receive the guidance of the Lord in His presence. Hindi sa presensya ng kaibigan mo, hindi sa presensya ng pamilya mo, hindi sa presensya ng kung sino. We receive the guidance of God in His presence.
Makakapagbigay ba sa'yo ng instructions ni Lord kung wala kang relationship sa Kanya? Diba? Wala yung pinagkaiba sa cellphone. Kung ang network mo smart, si Lord ay globe, magkikita ba kayo? Hindi. Diba? Pwede naman kasi nagko-cross naman diba? Sabihin na natin, walang crossing. Kailangan network to network. Magkikita ba kayo? Siyempre hindi, diba? Magkakatawagan ba kayo? Hindi rin. Diba? We have to spend time daily. Ganun din ang ginawa ng mga Israelites. They spend time daily to get to know kung sino yung Diyos na nagpapakilala sa kanila. Okay? Sabi nga sa Numbers 9:15 to 17, on the day the tabernacle, the tent of the covenant law, was set up, the cloud covered it from evening till morning. The cloud above the tabernacle looked like fire. That is how it continued to be. The cloud covered it, and at night it looked like fire. Whenever the cloud lifted from above the tent, the Israelites set out. Whenever the cloud settled, the Israelites encamped. Okay? Kita mo yung guidance ni Lord sa mga Israeli. Nung tapos na silang tumakbo from, kasi nahabol sila ng mga taga-Ehipto, di ba? Nung nakapag-settle na sila, nakagawa na sila ng tabernacle kung saan yung pinaglagyan ng, basta nakapag-settle na sila ng tabernacle. Ang guidance ni Lord is, pag yung cloud ay bumaba sa tabernacle, ibig sabihin doon, magsisettle sila. Mag-e-encamp sila sa area. Kung baga titigil sila, doon muna sila. At kung gaano katagal na nakababa yung cloud sa tabernacle, ganun sila katagal na magsistay sa area na yon. Paano kung yung area na yun, disyerto? Diba? Magtitiis ba kayo? Diba? Ngayon nga lang, ang init-init diba? Kaya tayo mas gusto natin dito sa loob kasi super init sa labas. Diba? Paano kung tumigil sa gitna ng disyerto at walang makain? Titigil ba kayo? But they did. They did. Because of the manifestation of the power of God through that cloud, through that guiding light, through that guide ng presence ni Lord. Alam nilang presensya yun ng Diyos Ikaw ba, sasaling ka? Kahit gutom na yung tiyan mo? Sabihin na natin ngayon, bumaba. Andito, may clouds. Andito ang presensya ng Panginoon. Gutom na gutom ka na. Ang sarap ng pagkain ng niluluto dun sa labas. Tatayo ka ba dyan para kumain saglit? Sasabihin mo ba sa sarili mo, ay saglit lang naman, di naman siguro magagalit si Lord. And as soon as that cloud rises and moves, magko-close camp ang Israelita at maglalakad ulit sila. Tandaan nyo, walang eroplano noon. Walang barko. Walang tricycle. Wala ng bisikleta Lahat sila may cart. At hindi lang sila bumabiyahe ng sila lang na mayroong backpack sa likod. Like traveler. Hindi. Kasama nila yung mga tupa nila, yung mga hayop nila, yung mga anak nila. Lahat ng ari-arian nila, dala nila. Kaya niyong bumiyahe ng ganun. Siguro pag nagsettle yung cloud ng isang buwan sa isang lugar, ay, salamat, nakapahinga din. Kasi imagine niyo, dala-dala mo lahat ng gamit mo, pati yung tent na ginagawa mo para tirahan mo. Pag tumaas yung cloud at start na kang bumiyahe, ipapack mo ulit yun. Diba? Tapos dadalhin mo. Pag nagsettle ulit yung cloud, ay, mag-i-impact ka ulit. Iangat mo. Siyempre, lalagyan mo ng bubong yung mga anak mo. Alam mo namang pahigain mo sa ilalim ng araw, di ba? Wala namang hotel nun. Pwede tayong magpa-reserve. Pupunta kami sa ganito. Tatawag ako, magpapa-reserve ako. Walang ganun. Dala-dala nila yung mga tent na ginagawa nilang tirahan nila. Madali o mahirap bumiyahe? Siguro yung ba sa inyo, dito na lang ako, mauna na kayo. Susundan mo na lang kayo. Total, ang haba-haba pa ng pili.
Di ba? Dito na ako sa bandang likod. Pag maano na, nakapagpahinga na ako sa... paano kung nag-settle ng umaga sa gabi, umandar si Cloud? Di magpapaka ulit. Di ba? Dali-dali yun, kasi baka maiwanan ka. Madali bumiyahe, hindi. Yet, dahil guided sila ng presence of God, they did it. Gawin natin ngayon, kaya nyo? Be honest, kaya nyo? Walang tirahan, dadalhin nyo sa likod nyo lahat ng procession ninyo. Walang katiyakan kung saan kayo pupunta. Kaya nyo? Baka sa'yo dito na ako sa church, mag-antay. Antayin ka na lang kayo. Balitaan nyo na lang ako kung nasaan kayo nakarating at kung saan talaga tayo mapupunta. Mag-aeroplano na lang ako papunta doon. Diba? Okay. So basically, natin kaya, but they did it. They did it because they have the presence of God as their guide. He promises to lead us and guide us. He's done it with His people ever since the beginning, and He's not stopped doing it today. So kung noong unang panahon, ganun niya ginabayan ang kanyang bansa, kayo pa kaya? Na hindi niyo siya nakikita. Na wala tayong cloud dito. Na wala tayong pillar of cloud dito o pillar of fire sa gabi. Kung noon, yung mga Israelita na napakatigas ng ulo, ginabayan niya, kayo pa kaya? Na ang tanging hold nyo ay ang pananampalataya nyo kay Lord Jesus Christ. Kayo pa kaya? So, sino mas maswerte? Sila, kayo? Swerte tayo. Tama ba? Pangatlo, Exodus 13:21 and 22 praises God for His leadership and guidance. Okay. It shows down dito sa Exodus 13:21 to 22 yung leadership and guidance ni Lord. Tama ba? Did He lead His people out of Egypt? Meron bang nagpo-protesta dito na hindi? Did the Lord lead His people out of Egypt? Nagawa ba niya yun nang walang presensya niya? Ay, questionable na sagot. Nagawa ba ni Lord na i-lead ang kanyang bansang Israel palabas ng Egypt nang walang presensya niya? So we are guided by the Lord's presence. We will never be guided outside of His presence. Okay? Sabi nga sa Numbers 9:18 to 20, at the Lord's command, the Israelites set out, and at His command, they encamped. As long as the cloud stayed over the tabernacle, they remained in camp. When the cloud remained over the tabernacle a long time, the Israelites obeyed the Lord's order and did not set out. Sometimes the cloud was over the tabernacle only a few days. At the Lord's command, they would encamp. And then at His command, they would set out. Kasi, nung panahon na yon, kahit na sumusunod sila doon, yung mga Israelita sumusunod kay Moses, sumusunod sa cloud, sa presence ni God, marami pa rin sa kanila was wishing na nasa Egypt sila. Sana doon ako sa Egypto, siguro ginagawa ko ngayon, kumakain na ako ng masarap. Oo, magkatrabaho ako ng whole day, mahirap, pero may pagkain ako. Hindi ko kailangan maglakad sa kawalan na hindi ko alam kung saan kami pupunta. Sa Egypto, may sarili akong bahay, hindi ko na kailangan iligpit pag kailangan kaming umalis, at itayo na naman yung aking tent pag kami naman ay mamamahinga. Tama ba? Kasi ang nangyari sa kanila, para silang mga nomad. Wala silang sariling lugar. So sila ay bumabiyahe. Naglalakad parati. Wala namang kotse nun. Wala namang truck. So lahat yan binubuhat nila. So marami sa kanila nag-iisip, sana hindi na lang sumama. Nanatili na lang ako sa Egypto. Oo nga, slave ako doon, pero may sarili akong bahay. Yung aking mga tupa, yung nasa kanilang lalagyan.
Hindi ko kailangan iligpit yung bahay ko, ura-urada, o sumunod sa pila pag kailangan. Diba? Yung mindset nila nandun pa rin. So, in terms of yung mindset nila, yung nagkakaroon ngayon na conflict sa ginagawa nila. Okay. Sabi nga lang, as Christians, we must understand that nothing is permanent in this world. Tama ba? Maaaring nang buhay sila sa Ehipto, may bahay sila, pero hindi sila nakakagarantiya na kinabukasan na hindi sila susugudin ng mga gwardya para kunin yung ari-arian nila. Tama ba? Ganun ang slave noon, wala naman sila talagang permanenteng ari-arian. Hindi katulad natin yun, pag natituluhan mo na, iyon na. Di ba? Kahit na sinong umaway sa'yo dyan, basta hawak mo yung titulo, hindi, may titulo ako. Di ba? Nothing in this world is permanent. We must be on mission with God. Okay? Sa mga sumunod sa Kanya ng 40 years bago na nakarating sa promised land, did they have a good life after? Diba? Sa totoo lang, hindi naman talaga dapat sila tatagal eh. Kung titignan mo nung unang panahon, ito ang sabi sa isang nabasa kong history book, yung biyahe talaga from Egypt to Canaan, ilang linggo lang, kahit may daladala kang mga tupa, ganyan, kahit marami kang bagahe, ilang linggo lang ang biyahe noon. Nung unang panahon, linggo pinag-uusapan natin, hindi araw ha. So ilang linggo lang talaga, a few weeks ang sabi nila. Yun ang approximation nila. Pero bakit inabot ng 40 years? Kasi tigas ng ulo na yung mga Israelita eh. O, di pinaikot-ikot sila ulo. Hanggang sa nawala yung matitigas ang ulo. Bakit? Bakit niya re-rewardan yung matitigas ang ulong ayaw sumunod sa kanya? Na yung puso, naglalakad man, papunta dun sa, sumusunod man dun sa pillar of cloud, pero yung puso, naiwan sa Ehipto. Diba? Bakit niya ibibigay ang promised land sa taong ganun? Ganun din tayo in terms of our salvation. Pag tayo, nakakiling pa tayo sa kung sino tayo sa mundo, ay, you will not gain your promised land. You will not gain the salvation that the Lord has promised you. Because you have not totally surrendered yourself to that pillar of cloud and to that pillar of fire. Diba? Sino lang ang yung nakatagal ng 40 years? Nothing is permanent in this world. Sabi niya. And in terms of our mission, our daily mission in life, it has to be the mission of the will of God in our lives. When we ask the Lord to be our Lord and Savior, ano ba yung Lord and Savior lang pagdating na ng Judgment Day? Hindi naman eh. Di ba? Lahat tayo dito, even your leaders are under process. So magkakamali tayo. Ang tanong kung paano ka babangon? Magpapakasadlang ka na lang ba? Tapos aantayin mo yung Judgment Day? O gagawa ka ng paraan para makapaglingkod ka pa rin. Para yung promised land mo ay matanggap mo. Diba? No one is perfect. Even the Lord is saying, no one is permanent in this world. And no one is perfect. Kasi kung perfect kayo, kinuha na kayo ni Lord. Dahil bakit ba kayo bubuhayin ni Lord? Baka kinapong ngayong araw na to, kunyari perfect ka na. Wala ka nang i-grow pa, wala ka nang ipoprocess pa, hindi ka na kailangan i-process dahil perfectong-perfecto ka na. Sa ganun, hindi ka kukunin ni Lord. Kukunin ka na ni Lord. Bakit? Kasi baka kinabukasan magkasala ka, eh sayang. Sayang yung itinanim niya sa'yo. Diba? No one is perfect in this world. As the saying na wala rin permanente sa mundo. Maaaring ngayon, mataas ka, magaling ka, malinis ka, hindi ka nagkakasala, eh paano bukas? Sa makalawa, after 10 years, are you sure? I'm not sure. The only assurance we have is the blood of Jesus Christ that loves and forgives us and cleanses us every time we need to do something
for Him. Naniniwala ba kayo na kahit makasalanan kayo, gagamitin kayo ni Lord? Tatandaan nyo, nandito lang tayo para gamitin ni Lord. Hindi tayo ginawa para magkaroon ng successful life. We were created to serve God. And if you are not doing the will of God according to His standards and to His knowledge and to His wisdom, well, sayang. You're doing it all for yourself. Okay? Sabi nga, as Christians, we must understand that nothing is permanent in this world. We must be on mission with God. If God called you from somewhere and brought you into His mission field, be there. His mission should be your passion. His mission should be your passion. Hindi yung, my passion should be my husband, should be my wife, should be my family. No, your passion should be the mission that the God is giving you. Your mission, His mission must be your passion. So what makes the difference in the past than today? In the past, the Lord has to introduce Himself with a pillar of cloud, pillar of light, yung miracles na kailangan niyang ginawa. But today, what do we have? What do we have that should be guiding us? Anyone? Noon, kaya sila sumusunod kasi nakikita nila yung pillar of cloud. Visibly, nakikita nila ang presence ni Lord. Ngayon, totoo, may gift of vision, may gift of dreams. But aside from that, kung kayo walang gift of vision, of gift ng dreams, what do we have to guide us? Next slide, please. God's wisdom. Kasi nung panahon na yon, ginagawa pa lang ang scriptures. Tama ba? Wala pang Bible na pwede silang buklatin basahin. Diba? They were the manifestation of God's wisdom for this generation. Okay? So where do we find God's wisdom? Yung bang natutunan nyo sa eskwelahan? Yung bang natutunan nyo sa mga parents ninyo? Yung bang natutunan nyo sa mga sabi-sabi? Hindi. Next slide, please. God's wisdom. Ay, sorry, meron pa pala. Ito pala yung verse. In terms of God's wisdom, it says, Ephesians 1:17 says, I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better. When we know the Lord better, we will function as He wills us to function. Diba? Pag kilala natin ang Diyos na pinagsisilbihan natin, alam natin ang mimisyonin natin sa buhay. Iba-iba tayo hindi tayo pare-pareho. Meron tayong general, yun yung paghayag ng salita ng Diyos, sa kasulok-sulukan ng lahat ng sulok ng mundo. At meron tayong specific mission in life for the Lord. And that will only be given to you through His presence. Okay? So kaya nga prayer ni Paul sa Efeso is, nawa, magkaroon kayo ng spirit of wisdom para maintindihan nyo better ang ating Amang nasa langit. Diba? So, in terms of God's wisdom, saan natin yung makikita? Sabi ko nga, hindi siya sa diba? Hindi lang yung mga tinuturo sa atin. Next slide, please. God's words. Sabi nga sa John 5:39, you study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very scriptures that testify about me. So where is God's wisdom? In God's words. Hindi sa ano ng kaibigan mo. Hindi sa sinabi ng leader mo. Hindi sa sinabi ni ganito. Hindi sa sinabi ni pastor. No. It's all in God's words. So kung may question kayo, pwede,
totoo naman, nagpapa-counsel tayo sa ating mga pastor, sa ating mga leader, but first, konsultahin nyo is God's Word. Because there lies the wisdom of God. And there lies the presence of God in His Word. And there lies your guidance. Tama ba? So kung meron kayong confusion, magtanong muna kayo sa Diyos, huwag kagad sa tao. Diba? Pray. Kung meron kayong katanungan sa buhay ninyo, pray. And seek the Lord's words. Pag hindi nyo maintindihan, then that's the time you seek the counsel of your elders or leaders. Diba? God first in everything. Kasi unang-una, paano kung hating gabi kayo may confusion at talagang hirap na kayo mag-isip? Kakatuloy niyo pa ba si Pastor? Parang ako, taga-Las Piñas ako, pupunta pa ako ng Parañaque. Para tanungin lang doon, Pastor, ano pa sabi ni Lord sa akin? Paano malalaman ni Pastor yun, di ba? Ano pa nangyari, di ba? I-interviewin ka muna ni Pastor. O maaaring ibigay sa kanya kagad ng Holy Spirit. But the point is, the Lord's wisdom is within His words. Seek Him first. Di ba nga? Seek Him first. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Sinabi ba niyan, seek mo muna yung kapatiran mo. Tanungin mo muna yung kapitbahay mo. O tanungin mo muna yung nanay, tatay mo. No. He said, seek me first, sabi ni God. Not anyone else. Just the Lord. At pag hindi yun naiintindihan, kailangan nyo pa ng human intervention, and that's the time you go to the... Kasi ganito yun eh. Once you have the word of the Lord in you, kahit sinong lapitan mo, imamanifest lang yan ni Lord sa'yo. Kahit sinong lapitan mo, na leader mo, elder mo, kung ano yung binigay ng mensahe sa'yo ng Diyos, imamanifest din lang yan ng bibig ng kakausapin mo. Except na lang kung kakausapin mo is unbeliever, of course. Iwawala ka niyan. So mag-iingat ka. Okay? O pero huwag kayo, mag-iingat din kayo. Hindi lahat ng believers din ay okay. Diba? So seek the words or wisdom of the Lord first bago kayo pumunta kung saan-saan. Okay? Seek Him first. So now that we know that that God's wisdom is in God's words, paano natin iano yung guide ng presence of the Lord, yung guidance ng presence of God? Diba? By reading His Word, you are engulfed by the presence of the Lord. And that's the time that guidance from the Lord will be manifested in you. Diba? Ilan sa inyo naka-experience na as you are reading yung devotion natin, parang sinasabi, parang ito yung kailangan ko parang kinakausap ako ni Lord, parang ito yung gusto niyang sabihin sa akin. Diba? Yes. First and foremost, seek the wisdom of God through His words. And let the Holy Spirit in you allow you to understand those words. Wala naman ibang tutulong sa atin, kundi ang Holy Spirit na binigay ni Lord. Ang Holy Spirit ba sa loob natin, hindi ba yung presence ni God? Diba? The Holy Spirit that the Lord gave us is the utmost presence of God in our lives. Hindi mo kailangan pumunta sa church, Lord, kailangan maramdaman ko yung presensya niya para alam ko yung gagawin ko. No. Di po sabi nga niya, bibigay niya sa inyo yung Holy Spirit para may gabay kayo sa araw-araw na buhay niyo. Presence of God is in you. And let the Holy Spirit that is in you manifest in your life. Malalaman niyo nagmamanifest yan because it's biblical. Makikita niyo yung lahat ng binibigay sa inyo, ng pagdidesisyon ninyo, makikita niyo sa Word of God. And when the time comes, ang tanong, are you going to be guided? Yun ang mahirap. Minsan, binibigay na ni Lord, hindi pa natin sinusunod. Mag-ingat kayo, baka 40 years kayong paikutin ni Lord. Tingnan yung Israelita. Hayag na sa kanila ang presensya ng Diyos, pero nagreklamo pa rin, matitigas pa rin ang ulo. Ano ginawa sa kanila? 40 years. 40 years silang pinaikot sa wilderness. Bago nila narating ang Kanaan. Bago nila narating ang promised land. Diba? Gusto niyo pa ba yun? Be guided.
God's presence. And once you receive the guidance, follow it. Make the Lord's mission your passion. Kasi alam mo, hindi ka naman gagabayan ng Panginoon nung wala siyang mission sa'yo. Lahat tayo may mission tayo dito sa mundo. Kaya ka nga created. And while hinahanap mo yung mission mo sa Lord, the Lord's guidance will be with you and His presence. At pag medyo sumasaliwa ka na hindi mo na alam saang direction ka pumupunta, alam mo na. Ibig sabihin, meron kang hindi sinunod, alamin mo. Let His presence be your guide. And the presence of the Holy Spirit in your life or in you is God's presence. Never doubt it. That Holy Spirit in you will guide you. Okay? So that's it for now. And I hope everyone learned that we don't need anybody else's opinion. The Lord is in us every minute of the day. All you gotta do is seek Him first. Alamin niyo kung nasan yung pillar of cloud and pillar of lightning. Para hindi tayo mawala sa mundo ito. So that's all. Rise up. Dear Lord, sa umagang ito, we thank you, Lord. Tunay nga na ang pinakamahirap gawin. Madaling isik ang guidance ninyo, pero ang mahirap gawin ay sundin. Dahil maaari itong sumasaliwa sa aming kalooban.